Ang bukas. Marmy, tapos na ako mag-shower. Kaya ikaw naman ang maligo. Ayaw? Ha? Ligo na ako kanina eh. Ganun ba? Di magaling para hindi na ako maghihintay. Kanina pa nga ako takam na takam sa'yo eh. Sige, ubarin mo na yung damit mo. Ayaw! Ha? Bakit ako hubad, ha? Pwede ba sumunod ka na lang sa pinag-uutos ko? Ayokong pwersahin ka eh. At ayoko rin saktan ka. Pero kung magiging matigas yung ulo mo, ha? Masasaktan ka talaga sa akin. Ulat ng wedding naman, oh. Huwag mo akong iiyakan dahil ayoko nang maingay. Ayaw na dito! Gusto na uwi! Gusto na uwi! Sige. Gusto na uwi! Yan ang trip mo. Magnangawa ka hanggang gusto mo. Sige. At gagawin ko naman ang gusto ko. Abitiyo mo ko! Ano pumalag? Wala ka rin naman magagawa. Huwag mo na akong pahirapan para naman pareho tayo mag-enjoy. Ate! Ate! Tulong! Ate! Bakit siya nawala? Paano nangyari yun? Hindi ko alam. Naglalaba kasi ako doon sa likod. Narito lamang siya sa salas, nanonood ng TV. At nang pumasok ako para kumuha ng hanger, napansin kong wala na siya. Baka lumabas ng bahay. Oo, lumabas nga siguro siya ng bahay dahil napansin ko kanina na nakabukas yung gate. Nagtanong ako sa mga kapitbahay natin pero hindi naman daw nila napansin lumabas nga si Noemi. O nakapag-report ka na ba sa mga kinauukulan? Oo, humingi ako ng tulong kay Kapitan. Nagpa-blatter na rin ako sa pinakamalapit na police station. Teka, Gaspar. Di ba dati kang pulis? Kaya alam ko, matutulungan mo kami. Huwag kayong magalala. May kakilala rin ako sa NBI. Marami tayo mahihinga ng tulong. Kuya Gaspar, bilis-bilisan natin ang pagkilos. Baka kung napaano na ang pamangkin mo. Huwag kang magalala. May awa ang Diyos. Makikita din natin ang ating anak. Nag-enjoy ka ba? Oo naman. Para akong naka-jackpot. Pero, nahirapan ako ha. Tingnan mo itong braso ko at leg ko. Puro kalmo to. Pero okay lang. Kakaibang adventure naman eh. O paano? Ikaw na munang bahala sa kanya. Dito muna siya sa kondo mo, ha? Magpakasawa ka hanggang gusto mo. Teka, sandali. Baka sumabit ako rito. Huwag ka mag-alala. Dahil pag sumabit ka, sigurado sabit din ako. Kaya nga. Ano ngayon ang gagawin natin? Malamang na hinahanap na siya ng nanay mo. Kailan ba natin siya iuwi? Bakit naman natin siya uuwi? Di sasabit ka tayong pareho. Ano nga gagawin natin sa kanya? Ewan, di ko alam. Bahala ka na kung paano mo siya didispatchin. Ano kayo pang mo sabihin? Ipapasalvage ko siya? Oo, aaminin ko siyang rapist ako. Pero hindi ako kriminal. Basta problema mo na yan. Ano? Ako na nga gumawa ng paraan para mapunta siya sa'yo eh. Ba't ako? O kaya ikaw naman ang gumawa ng paraan kung paano mo siya didispatchahin. May pangako ang bukas. Ano? Ginawa mo yun?
Kanina pa nga tawag ng tawag sa akin si Mami. Hinahanap si Noemi. Huwag mo na problemahin yun. Wala namang nakakita sa amin eh. Tsaka bahala na si Peter kung paano niya didispatchahin yung baliw na yun. Anong dispatch ang tinutukoy mo? Papatayin niyo si Noemi, ganun ba? Tatay niya pumatay sa tatay natin eh. Kaya quits na pag napatay namin si Noemi. At mawawalan pa tayo ng sakit ng ulo. Pinagdusahan na ni Mang Samuel ang kasalanan niya. Kaya magdudusa rin kayo kapag kayo'y nakalaboso. Anong gusto mong gawin ko? Kapag inuwi ko siya, siguradong makakalaboso nga kami. Kasi masyado ka kasing padalos-dalos eh. Hindi ka nag-iisip. Kaya bahala ka dyan sa pinasok mong sakit ng ulo. Basta isa lang masasabi ko. Naniniwala pa rin ako sa karma. Kaya babalik din sa inyo ang ginawa niyong kabulastugan. Kumain ka na. Hindi ka pa kumakain mula kahapon hanggang ngayon. Ayaw. Gusto na uwi. Kaya nga, kumain ka na at pagkatapos, iuwi na kita sa inyo. Gawin ako. Kumain ka na. At uuwi na tayo. Sinungaling ka eh. Sabi mo hapon, bibili tayo doon sa mall. Naubos di naman. Kasi nga ang ate mo lang nga nagpunta sa mall. Siyang bumili ng mga damit mo. At hindi lang damit ang pinabili ko sa kanya, kundi pati na rin mga accessories at iba't ibang gadgets. Ayun oh, nasa paper bag na nakapatong sa may sopa. Tingnan mo. Di ka dito. Dito tayo. Tingnan mo. Yan oh. Dami. Dami, oh. Sa akin to lahat. Sa'yo lahat yan. May damit, may sapatos, cellphone, tablet, kwintas, saka bracelet. May perfume din akong binili para sa'yo. Pabango yan. Nagpabili rin ako ng lipstick at makeup. Lipstick? Oo, yan o. Di ba gusto mo yan? Basta't lahat ng gamit na meron ng ate mo, meron ka rin. Kaya dito ka na lang muna ha, para ma-enjoy mong lahat yan. Dahil kapag umuwi ka, kukunin lahat yan ng mami mo. Nandun siya sa kwarto, naglalaro ng tablet, pati na rin yung iPhone. Enjoy na enjoy nga siya eh. Aba, mabuti pala nauto mo ha. Oo nga, pero pansamantala lang yan. Magsasawa rin siya at mangungulit na namang umuwi. Hindi nga natin siya pwedeng iuwi. Ano ang gagawin natin sa kanya? Hindi ko kayang gawin ang gusto mong mangyari. But we have no other choice. It's either she or us who will suffer. Mamili ka. Sino gusto mo mapahamak? Siya o tayo? May iba pa naman sigurong paraan. Paraan dyan. May tao. Ha? May ini-expect ka bang bisita? Hindi, baka isa sa mga barkada ko. Sino? Tito Gaspar? Anong ginagawa niyo rito? Bakit may mga kasama kayong pulis? Kung saan dapat na nagtatanong sa inyo. Ha? Bakit ka narito? Akala niyo siguro lusot na kayo, no? May nakakita sa kotse mo, Peter. Nakaparada sa tapat ng bahay ni Noemi. Kaya malamang kayong siyang dumukot sa kanya. Ilabas ninyo siya. Tito Gaspar! Noemi? Tito! Anong ginagawa mo dito? Isang araw ka pa hinahanap ng nanay mo. Ako hanap, Mami. Ayaw kasi nila ako uwi. Si Kuya Peter siya si Ate Debbie. Amang kutob ng loob ko, Debbie. Ikaw ang mastermind sa pagdukot kay Noemi. Sige, Tanyante. Arestuhin niyo sila. Tito. Gaspar, sandali lang. Hayaan niyo muna ako magpaliwanag. Wala kayong warrant of arrest, kaya hindi niyo ako pwedeng hulihin. Nakasaputin mo si Noemi. Sapat ng ebidensya yun para maaresto ka. Kaya isa lang may papayo sa inyo, ha? Kumuha na kayo ng inyong abogado.
ginagawa niyo rito? Gusto niyo ba ako makita nagdurusa dito sa bilangguan? Huwag muna kayong magdiwang dahil hindi pa tapos ang kaso. Hindi pa ako nasisentensyahan. Pero kung sakali mang tuluyan ako mabilanggo, hindi ko pagsisisihan ang ginawa ko. Hayop ka talaga, Debbie. Umabot na sa sukdulan ng kasamaan mo. Dahil unfair kayo, Mami. Si Noemi na lang ang laging magaling sa inyong paningin. Ako palaging masama. Anghel ang turing niyo sa kanya, demonyo naman ang tingin niyo sa akin. Kaya pinangatawan ako ng pagiging demonyo. At mas gugustuhin ko pang maging demonyo kaysa ipinagmamalaki niyong baliw at siraulo. Ikaw ang baliw at siraulo! Naturingan ka pa namang edukada at may pinag-aralan. Pero ang kitid-kitid naman ang isip mo. Dahil hindi ka marunong umunawa. Napakalupit mo. Mas masahol ka pa sa hayop kung umasta. Oo! Mas masahol ka pa sa hayop dahil isang halimaw na ang tingin ko sa'yo! Oo na! Oo na! Ako na ang masama! Ako na ang mali! Ako na ang baliw at siraulo! Ako na rin ang pinakamasamang tao sa paningin mo! Pero wag mo ko sisisihin! Dahil ikaw mismo ang may kagagawa nito! Ikaw ang lumikha ng halimaw dito sa dibdib ko! Kumusta ang pag-uusap niyo ni Debbie? Nagkaayos ba kayo? Nagmatigas kasi siya. Siya pa nagmamalaki. Kaya hindi ko napigilan ang sarili ko. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo na itutuloy ang plano mong iurong ang demanda laban sa kanya? Yun ang gusto niya. Di bahala siyang magbulok sa bilangguang kapag nasentensya na siya. Samuel, madali naman akong kausap eh. Kung nagpakumbaba lamang siya tumingin ng tawa, di iurong ko ng demanda. Ang kaso, masyado siyang hambog. Masyado siyang mapagmataas. Kahit na naging mapagmataas siya, dapat hindi mo na lang siya sinabayan. Pwede ka pang magpakumbaba. At kahit hindi siya humingi ng tawa, magagawa mo pa rin iurong ang demanda kung gugustuhin mo. Alam mo, Debbie, hindi naman kailangan pang humantong dito ang ating sigalot. Hindi naman ako may kagustuhan nito. Si Mami. May kasalanan kang ginawa. Kaya huwag mong ibunton kay Mami ang sisi. Ito nga. Akala ko ba tayong magkakampi? Bakit bigla yatang nagbagong ihip ng hangin? Ano bang pinakain sa'yo at biglang lumambot ang puso mo? Dahil hindi ko na kayang sikmurahin ang mga nangyayari. At nahawa ako sa'yo. Ayokong makita kang nagdudusa sa bilangguan. At kung kinakailangang lumuhod at magmakaawa ako kay Mami, iyon ang gagawin ko. Iurong lang niyang demanda laban sa'yo. Iyan ang wag na wag mong gagawin. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa manlimos ang konting awa sa kanya. Tama na, Debbie. Huwag ka nang magmatigas. Kung hindi ka naaawa kina Mami o sa akin, maawa ka sa sarili mo. Kung may kinahaawaan man ako, hindi ang sarili ko, kundi ang karugtong ng buhay ko na dinadala ko ngayon. Anong ibig mong sabihin? May inosenteng nilalang na madadamay dahil sa kasalanan ko, Kuya Randy. Dahil buntis ako. Tuluyang
Kaya na nga kayang mabilanggo si Debbie at magdusa sa kanyang kasalanang ginawa.